Tuloy na ho natin ito, mga kababayan. Eto pa, isa pa pong balita galing din sa UNTV, mga bossing. Nako, ang akala ko, ang pinaiimbestigahan lang ho, mga boss, si dating Pangulong Duterte, si Bato de la Rosa, sino pa ba? Si Bungo. Oh, tapos yung mga PNP chief, sila Albayalde, sila De Bolsinas. Akala ko yun lang. Ay hindi pala. Kasama pala sa rekomendasyon nung pagkatapos ng investigasyon ng Quadcom ang Vice Presidente, 'no? Kasama sa kanilang rekomendasyon, eto po, President Sara Duterte sa inirekomendang ayan. Sa 51 pahinang rekomendasyon ng House Quadruple Committee, kabilang si Vice President Sara Duterte sa inirekomendang maimbestigahang mabuti. Ang 4 House panels ang dumidinig sa issue ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte at Kasi ho kulang pa din, no, mga kababayan. Kailangan pa pong mas talagang, imbestigahang maigi. Madami pa pong mga katanungan na hindi masagot. Madami pa din pong katanungan na iniiwasan pong sagutin, mga kababayan. Kaya ayan, yung mga tao, na mga dapat ipatawag na involved ho dito, kailangan din ho mas laliman pa, yung investigasyon doon kila Mary Grace Piatos, kila Kokoy Villamin, et cetera, et cetera. Nagtataka lang ako sa kanila. Lagi ho nilang sinasabi, "Alam namin ang katotohanan." 'Di ba? Kami ang talagang kami nasa amin ang huling, halakhak, may mga gano'n pa ho sila, eh. Bakit ayaw nilang ipaliwanag, 'no? Bakit natatakot ho silang ipaliwanag? Dahil nga daw po ang pinanghahawakan nila confidential daw po, mga kababayan. Yun yung paulit-ulit nilang pinanghahawakan na confidential. Naku, hindi ho. Ako ho, mga kababayan, kung ako ang nasa posisyon ng Vice Presidente at alam na alam ko kung saan ko pinaggagamit at alam na alam ko na hindi ko nalusta yung pera, naku, baka nandiyan na ho ako, nakaupo ako, nagpapaliwanag ako, 'no? Ako pa magmamadali sa mga 'yan. Oh, bakit ho? Kaysa ma-stress ako ng ma-stress, ubusin ko yung panahon ko kung ano-ano yung mga pagsasabi ko, kagaya ng ginagawa ng Vice Presidente, kung ano-ano yung mga, ini-issue, hindi naman nasasagot yung mga katanungan sa kanya. Pasa, 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 'di ho ba? Oh, yung tipo bang, "Eto magpapa-press conference ako ha, eto na yung hinihintay niyong kasagutan sa akin sa confidential funds." Hindi, ang maririnig ho natin mga kababayan, ano, iba ho. Yung paghingi ng relos doon sa pangulo, kung ano-ano pa, yung paghukay po do'n sa libingan ng ating dating Pangulong, Marcos Sr. Yung tinatanong talaga hindi sinasagot, iniiwas lang ho, mga kababayan. Siguro ang akala nila 'pag iniwas namin ng 'pag iniwas ng 'pag iniwas ito, makakalimutan din 'yan, 'no? Palalagpasin din 'yan. Nagkakamali ho yata sila. Dahil ang rekomendasyon ng, Quad Committee, mas laliman pa ang investigasyon sa Office of the Vice President. Hanggang hindi po napapaliwanag, bakit ho? Pera ng bayan 'yan at ang isang nagiging problema o ang pinakamalalang problema po ng ating bayan, mga boss, yung mga politiko po, 'no, na lumulustay ng pera ng bayan. Oh, diyan ho tayo nauubos, 'no? Bibigyan ng pondo, ang akala natin yung pondo na yun gagamitin para makatulong sa pag-unlad ng bayan. Yung pala nasa bulsa, 'di ho ba? Oh. Yung imbes na makakapagpabilis doon sa mga kung ano-anong mga problema ng bayan, hindi pala, sinarili pala yung pera. Yaan ang kailangan ho talaga na masolusyunan ng ating bayan. Kaya dapat kung wala, 'no, kung wala talagang itinatago ang Vice Presidente, ay aba, dapat ipaliwanag na 'yan, VP. Ano?
ipaliwanag na po dahil ang mamamayang Pilipino ngayon hindi mangmang na, kahit paulit-ulit niyong sabihin na confidential nga, eh, confidential nga, eh. Hindi na po confidential 'yan kapag dating po sa, pag-o-audit kung saan talaga ginamit yung pera. Sabi ni Kim Soren Soto, "Dapat mabago ang konstitusyon ng Pilipinas maging parliamentary system na." Nandiyan din si Hill Obordo. Tuloy. Administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operators o POGOs. Gayun din ang mga maanomalyang transaksyong sangkot ang mga lokal na pamahalaan kaugnay ng mga ito. Batay sa rekomendasyon ng Quadcom, dapat Parang lahat po yung sinabing mga iimbestigahan, puro damay ho ang mga Duterte, ano? Ulitin ko, ha? Paano natin nasabi yon? Duterte administration, illegal drug trade Yan, sabit sila diyan, 'no? May sinasabi na pinoproteksyonan ng dating Pangulong Duterte, si Michael Yang, na nadadawit po sa illegal na, sa pinagbabawal na gamot. O, di ba? Sila Pulong, sila Manscarpio, mga bossing. Speaking of Pulong at Manscarpio, meron tayong, susunod na tatalakayin diyan ho dahil merong pinapakalat na fake news yung mga DDS. at illegal Philippine offshore gaming operators o POGOs. Pogo. Sino ang sinasabing nasa likod niyan? Si dating Pangulong Duterte din daw ho. At si Harry Roque na hanggang ngayon ho, nagtatago. Parang lahat po ito mga kababayan, sangkot ang Duterte. Hindi naman po natin masabi na gawa-gawa lang po mga boss. Dahil po yung mga katanungan na kinu-question po ng Quad Committee, alam naman po nung kampo ng mga Duterte. Merry Christmas, Sara Duterte. Kahit di mo maipaliwanag ang confidential funds, nakakahiya ka, promise. Tuloy. Gayun din ang mga maanomalyang transaksyong sangkot ang mga lokal na pamahalaan kaugnay ng mga ito. Batay sa rekomendasyon ng Quadcom, dapat makapagsagawa ng malalimang investigasyon ang Anti-Money Laundering Council sa umano'y joint bank accounts na dating Naku! Ayan na yata yung sinasabi ng dating senador na Antonio Trillanes. Sabi ni Don Stevie, isipin mo, sabi ni Digong, na wala daw siyang pera pero ang inayuda nila sa Davao umabot 50 million dahil 1K bawat tao ang inayudahan para sa eleksyon 2025. Yan po yung mga tao na ayaw po nila sa ayuda. No? Kasi po hindi sila yung nagbibigay ng ayuda. Kamukat-mukat mo, oh, nagpaayuda din ho sa Davao. Bakit? Ba't sa Davao lang ho? Hindi nyo pa ginawang buong Pilipinas. Ano? Hindi kasi sa Davao kasi tumatakbo si dating Pangulong Duterte. Hmm. Bilang mayor. Kaya yung sinasabi ni Inday Sara Duterte na yung mga nagpapamigay ng ayuda, mga nagpapamigay ng mga AIX, tupad, yung mga tulong ho. Ay nako, pagbili daw ho ng boto yan. Hindi ho galing sa akin yan, ha? Galing ho sa Vice Presidente yan. Ang bagong pangalan ng vote buying ay ayuda, tupad, AIX, lahat po yun pagtulong sa mga kapwa natin Pilipino Oh. Di ibig sabihin no, dating Pangulong Duterte yung ginawa niyong pagbibigay ng tulong diyan sa Davao, vote buying din ho. Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sa joint bank accounts umano ipinadadala ang salapi galing sa isang drug lord. Matagal Mga kababayan, matindi ho yung sinabi ni Trillanes diyan. No? Sara Duterte, Sara Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, dating Pangulong Duterte, at doon kay Hanilet din daw, sama yung pangalan. Kaya yan po yung gustong-gusto ho na mapabuksan ni dating Senador Trillanes, mga kababayan. Yung mapabuksan at as in talagang bank statement ang makita. Makita lahat ng transaksyon at hindi lang kung magkano ang laman. Kasi kapag yung laman lang ang ipinakita nila, eto, yung passbook niyan, ayan may 2 million lang, wala na. Hindi mo na alam kung ano yung mga nangyari doon sa account na yon. Pero kapag bank statement ang hiningi mo, ang bank statement, yung kanilang pinirmahan na binibigyan ng karapatan
na makita, aba, kita ho diyan lahat ng transaksyon, 'no? Kita ho na, "Oh, eto may pumasok na 2 billion nung isang linggo." Tapos inilabas nila, inilagay nila sa ibang account. Oh, para hindi nga naman makita yung 2 billion o yung kung magkano, kung ilang billion yung nando'n sa account na yun, 'di ho ba? 'Pag pinakita kung magkano lang. Kailangan kumpleto bank account. Hanggang ngayon po, ayaw lagdaan o pirmahan ng dating Pangulong Duterte. Hmm.